Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mapagmahal, maalaga at masipag. Ganyan ang mga katangian ng ilaw ng tahanan o ng mga misis. Subalit paano kung ang misis pa mismo ang magdadala sa kapamakan sa kanilang mga asawa? Yan nga ang sinapit ng dalawang mister sa kamay ng sarili nilang asawang mga babae. Pero depensa nga ng isa sa mga sospek, siya ay inosente. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang misis na pinaslang ang kanilang sariling mga mister. Para simulan ang ating kwento ngayon, magtungo tayo sa South Kalimantan Province sa bansang Indonesia. Sa South Kalimantan, nakatira ang babae na si Fatima Menyekarandiri, 34 years old. Si Fatima ay nagsimula sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga mangangaso sa malawak na kagubatan at mayroon siyang 4 na mga kapatid. Bata pa lamang si Fatima, namulat na siya sa hirap ng buhay, kaya naman maaga siyang nagtrabaho. Namasukan si Fatima sa iba't ibang trabaho hanggang sa nakilala ni Fatima ang isang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. At kalaunan nga, si Fatima ay ikinasal sa lalaki na ito at sila ay nagkaroon ng 2 mga anak. Subalit hindi naging maayos ang relasyon ni Fatima sa kanyang naging asawa. Kaya naman ang kasalan ay kalaunan nauwi sa hiwalayan. Ang mga 2 anak ni Fatima ay napunta sa kanyang pangangalaga matapos umalis ng kanyang dating asawa sa kanilang bahay. Labis ngang nasaktan si Fatima nang iwan siya ng kanyang mister. Ngunit mas nanaig ang pagiging ina ni Fatima at mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga anak. At para nga makapagtrabaho si Fatima, kinailangan niyang iwan ang kanyang anak sa mga kapatid niyang babae. Kumayod ng husto si Fatima at tumatanggap ng 2 trabaho para maitaguyod ang kanyang mga anak. Ang buong ang pagmamahal ni Fatima ay inilaan niya sa kanyang 2 mga anak. Subalit pagpasok ng taong 2025, muling sinubukan ni Fatima na magmahal. Nakilala ni Fatima ang lalaki na kinilala lamang Didi Irama, 28 years old o mas kilala bilang Dipan. Si Dipan ay bagong lipat sa lugar ni na Fatima. Agad namang nagkapalagay ng loob sina Fatima at Dipan at kalaunan ay nagkaroon ng isang relasyon. Makalipas nga ang ilang buwan, nagdesisyon na ang 2 na magpakasal. Isang simpleng kasalan nga ang ginanap ng June 2, 2025 sa bahay ni na Fatima. Matapos nga ang kasal, nagsama na sa iisang bahay sina Fatima at Dipan. Kasama din na mag-asawa ang 2 anak ni Fatima. Buong puso naman tinanggap ni Dipan ang mga anak ni Fatima sa una nitong asawa at itinuring niya ngang para rin niyang sariling mga anak. Nagtatrabaho si Dipan bilang minero ng ginto habang si Fatima naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya bilang kahera at helper. Kahit simple lamang ang buhay ng pamilya ni na Fatima at Dipan, masaya ang kanilang pagsasama. Minsan ay sinasamahan pa nga ni Fatima ang kanyang mister kapag nagmimina ito ng ginto. Subalit sa buhay nga na mag-asawa, hindi talaga maiiwasan na minsan ay nagkakaroon ng alitan. At paminsan-minsan nga ay nag-aaway sina Fatima at Dipan. Isa nga sa pinag-aawayan ni na Fatima at Dipan ay ang mga anak ni Fatima. Pakiramdam umano ni Dipan, hindi siya nabibigyan ni Fatima ng sapat na atensyon at oras. Dahil mas gusto ni Fatima na alagaan ang kanyang mga anak kapag day off niya kaysa sa makapag-date kay Dipan. Ngunit agad din namang naaayos ni na Fatima at Dipan ang kanilang mga away. Isa naman sa hindi magagandang ginagawa ni na Fatima at Dipan ay ang pagkonsumo nga ng ipinagbabawal na gamot na itinuro ni Dipan kay Fatima. Katwiran naman ni Dipan, gumagamit lamang siya noon dahil kailangan niya ng lakas ng loob sa kanyang trabaho. Wala namang nagawa si Fatima kundi pagbigyan si Dipan para hindi na ito magalit sa kanya kapag inaalagaan niya ang kanyang mga anak. Madalas din pag-awayan ni na Dipan at Fatima ang pagiging siloso ni Dipan. Lagi itong naghihinala na may kalaguyo si Fatima na itinanggi naman ng babae.
At para naman kahit papano ay makapaglibang si Fatima, siya ay nagpo-post ng kanyang mga video sa TikTok. Halos araw-araw ngang nagpo-post si Fatima ng video ng kanyang sarili. Mayroon namang video si Fatima na kasama ang 4 na taong gulang niyang anak na babae na tawagin na lang nating Honey. Sa mga ina-upload nga na video ni Fatima, makikita na ang relasyon niya kay Dipan ay masaya at punong-puno nga ng pagmamahalan. Subalit dahil sa isang insidente, magbabago nga ang pakikitungo ni Fatima kay Dipan. July 16, 2025 nang maagang umalis ng bahay sina Fatima, Dipan at kasama nila si Honey dahil magmimina si Dipan ng ginto. Bago nga umalis, gumamit muna ang mag-asawa ng ipinagbabawal na gamot. Kasama din ni Fatima ang kanyang kapatid na lalaki ni si Farhan at ang grupo ni Farhan na mga minero din at malayong kamag-anak ni Fatima ay kanila din kasama. Naglalakad nga sina Fatima, Dipan, Honey at Farhan at ang iba pang mga kalalakihan papunta sa gubat kung saan sila magmimina ng ginto. Habang naglalakad, pinauna ni Dipan si Farhan at ang kanyang grupo dahil may pag-uusapan umano sila ni Fatima. Huminto nga sina Fatima at Dipan sa gilid ng ilog para mag-usap. Na mga oras na ito, hindi alam ni Dipan na kasunod pala nila si Farhan na hindi tumuloy papunta sa gubat. Galit na kinausap ni Dipan si Fatima dahil pakiramdam niya may kalaguyo talaga ang kanyang misis. Itinanggi naman ni Fatima ang akusasyon ng kanyang mister. At dito na nga tuluyang nagalit ng lubusan si Dipan sa asawang si Fatima at sinaktan ang kanyang misis. Sunod ay bigla na lamang kinuha ni Dipan ang anak ni Fatima na si Honey at itinapon umano ito sa ilog. Mabilis namang tumalon si Fatima sa ilog para sagipin ang kanyang anak. Sa kabutihang palad nakaligtas naman si Honey at pinaupo ito ni Fatima sa isang tabi. Halong kaba at takot naman ang naramdaman ni Fatima dahil nalagay ang kanyang pinakamamahal na anak sa kapahamakan. Nang mga oras na nga na ito, tila nagdilim ang paningin ni Fatima sa asawang si Dipan dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Walang kaabog-abog na bigla na lamang inilabas ni Fatima ang isang masyete na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Buong lakas na inatake ni Fatima si Dipan ng masyete. Sinubukan naman ni Dipan na ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit tila mas malakas si Fatima sa kanya. Maya-maya pa, sumaklolo naman kay Fatima si Farhan at inatake din ng lalaki si Dipan ng masyete. Subalit inagaw muli ni Fatima kay Farhan ang masyete para tuluyan ang tapusin ang buhay ni Dipan. At dahil nga sa tindi ng mga pinsalang tinamo ng lalaki, ang itaas na bahagi ng lalaki ay nahiwalay sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natulala naman si Fatima sa kanyang nagawa sa sarili niyang mister. Inutusan naman siya ni Farhan na ayusin ang kanyang sarili at pupunta pa sila sa gubat. At nang nakarating na nga si Fatima, Farhan at Honey sa grupo ng mga minero, nagulat ang lahat dahil may mga bakas ng dugo si Fatima. Tinanong nila ang babae kung ano ang nangyari at kung nasaan si Dipan pero hindi sumagot si Fatima na tila wala nga sa sarili ng mga oras na iyon. Ang grupo nga ay umalis para hanapin si Dipan pero bigo silang makita ang lalaki. Pagbalik nga ng grupo, tila bumalik ang ulirat ni Fatima at sinabing nawawala ang kanyang wallet at sandals. Inutusan naman ni Fatima ang grupo ng mga kalalakihan na kunin ang naiwan niyang wallet at sandals sa isang lugar. Sinabi nga ni Fatima ang lugar kung saan makikita ang mga ito. Agad namang pinuntahan ng mga kalalakihan ang sinabing lugar ni Fatima. At pagdating nga nila sa lugar, nakita ng mga minero ang sinapit ni Dipan. Lahat sila ay nagulat at nangilabot sa kanilang nadatnan. Hindi na nga bumalik pa ang mga lalaki sa gubat kung nasaan si Fatima. Bagkus ay dumiretso sila sa police station para sabihin ang nangyari kay Dipan. Agad namang pumunta ang mga pulis sa crime scene at nagulat nga sila nang makita ang tindi ng pinsalang tinamo ng biktimang si Dipan. Dinala ang labi ni Dipan sa laboratorio habang gumugulong ang investigasyon sa kaso. At makalipas nga ang isang araw, July 17, 2025,
nang sumuko si Fatima sa mga pulis. Sa police station, inamin niya na siya ang pumatay kay Dipan. Ayon pa sa ginang, ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili mula kay Dipan dahil nga muntik nang mamatay ang kanyang anak dahil sa lalaki. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis sa kaso, may napansin sila na hindi tugma sa kwento ni Fatima. Napag-alaman sa investigasyon na mababaw ang ilog ng araw na iyon at hindi malakas ang agos. Kaya tila imposible na malunod doon ang anak ni Fatima. Palaisipan din sa mga otoridad kung mag-isa lamang bang ginawa ni Fatima ang krimen. Dahil para sa mga pulis, kaya ba ng isang babae na tulad ni Fatima na mag-iwan ng ganun katinding pinsala sa lalaki gamit ang mabigat na masyete? Kinulong nga si Fatima habang ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon. Nagtanong-tanong sila sa grupo ng mga kalalakihan na kasama ni Fatima at napag-alaman na kasama ni Fatima ang kanyang kapatid ni si Farhan nang mangyari ang insidente. At July 18, 2025 nga ng gabi nang inaresto ng mga pulis si Farhan sa bahay nito. At nang kinausap nga ng mga pulis si Farhan, sinabi niyang kailangan niyang saklolohan ang nakababata niyang kapatid dahil nakita niya si Dipan na sinasaktan si Fatima ng kanyang kapatid. Na-recover naman ng mga pulis mula kay Fatima ang isang masyete at ang iba pang ebidensya na ginamit sa krimen. Kalaunan, kinasuhan nga si Fatima at Farhan ng murder at ikinulong. Sa ngayon ay wala pang ang trial ang kaso, subalit kapag napatunayan ang magkakapatid na sina Fatima at Farhan na guilty sa pagpatay kay Dipan, sila ay maaaring ikulong mula 15 years hanggang habang buhay na pagkakulong. Kung ikaw ang tatanungin, totoo kaya ang sinasabi ni Fatima na ipinagtanggol lamang niya ang kanyang anak kaya niya napatay ang kanyang asawa? Kung ikaw ay investigador, may ibang anggulo ka pa bang nakikita na posibleng naging dahilan ng krimen? Ang babae naman sa ating pangalawang kwento ay kinilalang si Vivian Owena Uf, 38 years old. Si Vivian ay ipinanganak ng October 25, 1986 sa bansang Brazil at mayroon siyang dalawang mga kapatid. Ang tatay ni Vivian ay isang dating sundalo kaya napaka-strikto nito at konting kalayaan lamang ang ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Bawat ikinikilos nga ni na Vivian at kanyang mga kapatid ay kontrolado ng kanyang ama. Napaka-importante din sa lalaki ng disiplina kaya bata pa lamang sina Vivian at ang kanyang mga kapatid na buhay na sila na tila batas militar sa kanilang ama. Araw-araw maliligo si Vivian sa umaga gamit ang malamig na tubig at kasunod nito ay kailangan nilang mag-push up sa harap ng kanilang ama. Minsan lamang payagan maglaro sina Vivian at ang kanyang mga kapatid sa kalye dahil para sa kanilang ama, maraming krimen na nagaganap sa kalye. Mahirap nga para sa batang si Vivian ang ganun setup kaya ilang beses niyang sinubukang tumakas mula sa kanilang bahay. Pero lagi ding nahuhuli si Vivian ng kanyang tatay at ibinabalik siya sa kanilang bahay. Nang dalaga na nga si Vivian, naging interesado siya sa sports tulad ng gymnastics at soccer. At naging magaling nga si Vivian sa dalawang sports na ito. Bukod doon, mahusay din si Vivian sa pagtakbo. Isang beses pa nga dahil sa kanyang galing, nirepresenta ni Vivian ang bansang Brazil sa gymnastics sa Olympics. At matapos iyon, tuluyan na ngang umalis si Vivian sa poder ng kanyang mamagulang para maghanap ng trabaho. Si Vivian ay naging assistant ng kanyang boss na nagmamay-ari ng isang casino, restaurant at mga klinik. Nakita nga ng lalaki ang disiplina at galing sa trabaho ni Vivian. Kaya naman binigyan niya ang babae ng plane ticket papuntang Europa para madiskubri ni Vivian ang ganda ng mundo matapos niyang makulong sa pagdidisiplina ng kanyang ama. 21 years old si Vivian nang nakilala niya ang isang lalaki sa party sa Switzerland. Umibig si Vivian sa lalaki na ito at kalaunan sila ay ikinasal. At makalipas nga ang 2 taon, nagkaroon na si Vivian at ang kanyang asawa ng anak na lalaki. Subalit ang pagmamahalan nga ni Vivian at ng kanyang mister ay nagtapos, kaya naman agad silang naghiwalay. Dala ang kanyang anak na buhay si Vivian bilang single mother sa Lake Prince Alps.
Sa lugar na ito, nagsimula ang boxing career ni Vivian. At habang nagtitraining, iba't ibang trabaho din ang pinasukan ni Vivian para buhayin ang kanyang anak. Taong 2011, nang tuluyan na ngang pinasok ni Vivian ang mundo ng pagbaboxing at agad siyang naging Swiss champion. Mula nga noon, nagtuloy-tuloy na ang boxing career ni Vivian at taong 2014 nang siya ay naging isang professional boxer. Sa 20 laban ni Vivian, siya ay nanalo ng 14 na beses. 7 dito ay nanalo siya dahil sa knockout at natalo naman siya ng 6 na beses. Taong 2018 naman nang hinirang si Vivian bilang world champion ng women's boxing. Subalit nang matalo si Vivian ng taong 2019 ng November, tuloy na siyang nagretiro sa pagbaboxing. Matapos ngang magretiro, nakilala ni Vivian ang lalaki na kinilala lamang bilang Thomas, isang 61 years old na Swiss national. Si Thomas ay isang mayaman na negosyante na nagmamay-ari ng mga hotel. At kahit nga malayo ang agwat ng edad ni na Vivian at Thomas, sila ay naging malapit na magkaibigan. Hindi nagtagal, tuluyan ngang nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. At kahit 23 years naman ang agwat ng edad ni na Thomas at Vivian, naging maganda ang relasyon ng dalawa. At January 2020 nga nang nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Matapos nga ang kasal, nagsama na sa isang bahay sa Interlaken sina Thomas at Vivian kasama ang anak na lalaki ng dating boksingerong si Vivian. Nagtayo nga ang mag-asawa ng isang restaurant sa Lucerne na tinatawag na Des Alpes Restaurant. Nag-focus nga sina Vivian at Thomas sa pagpapatakbo ng kanilang mga restaurant na pumatok naman sa masa. Maganda nga ang partnership ni na Vivian at Thomas kaya maganda ang naging takbo ng kanilang mga negosyo. Malapit din sa puso ni Vivian ang pagbaboxing kaya naman makalipas ang ilang buwan, siya naman ay nagtayo ng sarili niyang gym. Masaya nga ang pagsasama ni na Vivian at Thomas. Subalit ang lahat nga ng ito ay agad na nagtapos dahil sa isang maligim na krimen. October 19, 2020 nang umuwi si Vivian at natagpuan niya ang asawang si Thomas na wala ng buhay sa kanilang bahay. Agad siyang tumawag ng ambulansya at mga pulis. Subalit idineklara nga si Thomas na wala ng buhay ng paramedics nang sila ay dumating. Ayon sa mga reports, labis nga ang pinsalang tinamo ni Thomas mula sa paulit-ulit na asulto o pambubugbog. Nakita din sa tabi ni Thomas ang isang baseball bat na maraming dugo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Agad namang pinaghinalaan ng mga pulis na ang pumatay nga kay Thomas ay walang iba kundi ang boksingero niyang asawang si Vivian dahil ang babae nga ang tangi lamang naging kasama ng biktima. Samantala, na-trauma naman si Vivian nang nakita nga ang nakakaawang sinapit ng kanyang pinakamamahal na mister. Nagsagawa nga ang mga pulis ng investigasyon hinggil sa kaso at November 9, 2020 nang inaresto nila ang asawa ng biktima na si Vivian. Inakusahan nila si Vivian na siya ang pumatay sa asawa niyang si Thomas. Kinasuhan nga ang dating boksingero ng murder at siya ay ikinulong. Hindi din pinayagan si Vivian na makapagpiyansa. Iginiit naman ni Vivian na siya ay inosente at hindi niya kayang patayin si Thomas. Ayon sa kanyang salaysay, kauuwi lamang niya sa kanilang bahay nang nakita niyang wala ng buhay ang kanyang asawa. Wala din siyang umanong motibo para patayin si Thomas dahil masaya ang kanilang pagsasama. Napunta naman ang kustodiya ng anak ni Vivian sa dati niyang asawa. At habang nakakulong nga ang ginang, nakiusap siya na siya ay palayain para maalagaan ang kanyang anak. Ngunit hindi naman pinagbigyan si Vivian. Marami nga ang humusga kay Vivian at sinabing sugar daddy niya umano si Thomas. Sa korte, nanindigan si Vivian na hindi niya pinatay si Thomas at sinabi niyang walang direktang ebidensya na nagsasabing siya ang pumatay sa kanyang asawa. Ayon din kay Vivian na pressure umano ang mga pulis dahil panawagan nga ng publiko ay hustisya para kay Thomas. Kaya naman iginit niya na siya lamang ang hinuli para maresolba na ang kaso. Sa korte, sinabi nga niya na wala naman dugo sa kanyang kamay nang siya ay ineksamin ng mga pulis.
Taliwas ito sa resulta ng autopsy na namatay si Thomas dahil sa labis at bayolenteng pananakit o pambubugbog. Isa din sa pinupunto ng mga abogado ni Vivian na ang kapitbahay ni Vivian ay may nakitang kotse na paikot-ikot sa bahay ni Thomas ng gabi ng krimen. Ayon pa kay Vivian, naniniwala siyang gangster o mga magnanakaw ang pumatay sa kanyang asawa. Iginit niya na maraming banta sa buhay ni Thomas dahil sa mga nakaaway nito na ibang lahi sa kanilang restaurant. Pati umano ang mga empleyado sa restaurant ay hindi daw gusto si Thomas. Kaya naman naniniwala si Vivian na isa sa mga iyon ang pumatay kay Thomas. Ayon naman sa defense team, nagkukunwari lamang si Vivian na kauuwi lamang niya ng bahay nang natagpuan niyang wala ng buhay si Thomas. Para sa kanila, ang totoo ay isang setup lamang ang lahat na gawa-gawa ni Vivian. Sumagot naman si Vivian at sinabing kung totoo ang sinasabi ng defense, bakit walang dugong natagpuan sa kanyang kotse. Sa testimonya naman ng isang lalaking kapitbahay ni Vivian, sinabi niyang narinig niya ang kotse ni Vivian ng gabi ng krimen. Katwiran naman ni Vivian, nakatira siya sa bahay ng biktima kaya naman maririnig doon ang kanyang kotse nang siya ay nagpark. Dalawa naman sa mga ex-boyfriend ni Vivian ang tumistigo laban sa kanya at sinabing bayolente daw talaga ang suspect. Ipinakita naman ng defense sa judge ang ebidensya na noong October 2016 ilang beses nakulong si Vivian matapos niyang saktan ang isang lalaki sa bar na hinawakan ang kanyang likuran. Sinabi din ng defense na may fingerprint si Vivian sa baseball bat at may dugo si Thomas sa damit ni Vivian. Pero ayon kay Vivian, sinabi niyang posibleng aksidente lamang niyang nahawakan ang baseball bat nang nakita niya ang sinapit ni Thomas. Tungkol naman sa dugo ni Thomas sa kanyang damit, sinabi ni Vivian na niyakap niya ang kanyang mister nang natagpuan niya ito sa sahig na duguan. Matapos nga ang trial, napatunayan sa korte na guilty si Vivian sa pagpatay sa kanyang mister na si Thomas. At ang dating boksingero nga ay natulan ng 16 years na pagkakulong. Matapos nga ang hatol kay Vivian, siya ay ipinadeport at hindi siya pwedeng pumunta sa Switzerland sa loob ng 20 taon. Hindi naman matanggap ni Vivian ang hatol sa kanya at agad na umapela ang kanyang kampo. Sa isang balita kung saan nga in-interview si Vivian, nagulat umano siya nang nalaman niya na sa Switzerland pala kayang mapatunayan ang taong may sala dahil lamang sa circumstantial evidence na pinagtagpi-tagpi. Kaya nilang mapatunayan na guilty ang isang tao kahit na walang direktang ebidensya. Kaya naman muling iginiit ni Vivian na siya ay inosente. At ayon sa kanya, si Thomas at ang kanyang anak ang kanyang mundo kaya hindi niya magagawang patayin si Thomas. Naniniwala si Vivian na wala nang mahanap na suspect ang mga pulis kaya siya ang itinuro dahil kailangan nilang masolve ang kaso na hiling nga din ng publiko. Sa huli, sinabi niya na gusto niyang makausap ang kanyang anak para sabihin na hindi siya masamang tao tulad nga ng sinasabi sa buong mundo. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Vivian at wala pang desisyon ang mataas na hukuman hinggil sa kanyang apila. Kung ikaw ang tatanungin, tingin mo guilty kaya si Vivian o totoo ang kanyang sinasabi na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!